punta na tayo sa patotoo ng mga karakter sa Biblia. Kikilalanin natin ngayong araw na to ang character of the day na si Zacchaeus. Pinuno po si Zacchaeus ng mga kolektor ng buwis o natawag ng tax collector, pero hindi lang siya basta tax collector, he is the chief tax collector sa lungsod ng Jericho. Pero noong mga panahon na yon, hindi maganda yung pagtingin at pagtrato ng mga kapwa niya Hudyo sa kanila, of course, kasi tinuturing sila mga taksil, makasalanan. Dahil nga po pumanig sila sa mga Romano, kaya pakiramdam ng mga kababayan nila kayo mga taksil. Kaya hindi siya kontento sa buhay. Kahit mayaman sila, walang respeto sa kanila yung mga tao. Para bang ginagatasan kasi nila yung mga kapwa nila Hudyo. Alam niyo yung mga panahon ng Hapon, yung mga nakatalukbong ng bayong, mga makapili yung dating. At para mas ma-visualize natin ang itsura ni Zacchaeus, maliit po siyang tao. Okay? Medyo pandak ang tinatawag. Hindi siya katangkaran. At isang araw, nagpunta si Jesus sa Jericho. Curious lang tong si Zacchaeus. Curious siya. Wala siyang kailangan kay Jesus. Wala siyang kailangan healing. Wala siyang kailangan blessing. Curious lang siya. Pero nahirapan siya dahil nga hindi siya katangkaran. Ang ginawa ni Zacchaeus, umakyat siya sa puno ng sycamore fig tree. Okay? Nakakita na po ako ng sycamore fig tree sa Israel pag ako'y nandun at meron nga ron na 2,000 taon na raw at pinaniniwalaan nila isa yun sa mga puno na maaaring inakyatan ni Zacchaeus. Napansin siya ni Jesus, in fact, sinadya siya ni Jesus. Ang sabi sa Biblia, when Jesus reached the spot, he looked up and then sabi niya, Zacchaeus, tinawag siya by name. Again, yung mga kaaway ni Zacchaeus, magalit sa kanya kung ano mga tinatawag sa kanya. Okay? Pero si Jesus, tinawag siya by name at sabi, pupunta ako sa bahay mo ngayon upang kumain. Alam niyo po, gulat yung mga tao kasi nga ang mga kagaya ni Zacchaeus ay tinuturing na makasalanan. So pagka kumain ka sa lugar na makasalanan, sa feeling nila at ang intindi nila, magiging makasalanan ka na rin. So sa pag-uusap ni Zacchaeus at ni Jesus, pinakita niya yung parang tanda ng pagsisisi. Okay? Nakita niya, lahat ng tao rito sa Jericho, kinukutya ako, pero itong Jesus na to, kakaiba nga siya. Minahal siya, tinawag siya by name, and then naramdaman niya na welcome, valued, appreciated siya. Alam niyo po nangyari, nagkaroon ng matinding pagsisisi, pag-turn around, repentance. Ito si Zacchaeus. Sabi nga niya, ibibigay niya raw yung kalahati ng kanyang yaman sa mga mahihirap. But wait, there's more. Kung may nadaya ako sa paniningil ng buwis, ibabalik niya ito ng 4 na beses. Wow! Pag tinignan niyo po itong si Zacchaeus, ibang klase ito. Okay? Kasi nga po, bigyan ko yun ng konting trivia, no? Ang posisyon ng pagiging tax collector ay parang may bidding yan sa kalabang bansa, yung sumakop sa kanila, rather, yung Roman Empire. So kung ikay mayaman, mag-apply ka bilang tax collector, pag magbibid ka, ito po kaya namin ibigay sa inyo, Emperor. 10% a month ng kinikita ng buong distrito ko. May isa, 12%. So i-award po yan. And then itong chief tax collector, ito po yung talagang pinuno ng mga tax collector at galit na galit ang mga tao sa kanila. Kasi parang feeling nila, overtax na nga kami ng mga Romano, dinadagdagan nyo pa. Okay? Kaya bakit may tax collector noon? Para umusad yung ekonomiya tulad po ngayon. So may tanong dito, bakit hayagan sila nungurakot ng pera? Hindi inuusi kasi nga po ang Romano, pagka subject nila ang bansang nasakop nila, wala kang karapatang magreklamo. Kung magkano'y atang namin sa'yo. At itong mga tax collector, meron po silang mga backup na mga sundalo. Okay? Kaya pag tinignan nyo, yung katulad ni Zacchaeus, sobrang yaman po na to. Ang dami niyang pera, ang dami niyang ari-arian. He has everything except hindi niya mabili yung time with Jesus. Okay? Gusto niya makita si Jesus, pero wala siyang parang, bigyan niyo ako ng pwesto. Kailangan maka-dinner ko yan, maka-lunch ko yan. Hindi. Walang nagawa ang pera niya. At doon siya na-challenge. How can someone like him na lahat nakukuha except itong mamitong Jesus na to? So curious lang siya, makita ko lang siya, okay na ako. Pero little did he know na ito palang Jesus na to ay may divine appointment sa kanya. Okay? Pag sinabing divine appointment, ito po yung pagkakataon po na si Jesus pinlano na to ahead of time. At sabi ni Jesus, I must stay at your house today. Ibig sabihin, pinlano na to. Sa kalangitan pa lang, pinlano na namin to. Ikaw ay maliligtas at yung word na I must, kinakailangan to. Divine necessity to. Kaya si Jesus, ang point ko lang po dito,
kung feeling mo minsan, meron akong mga gustong i-share sa inyo rito, don't let your past disqualify your pursuit of Jesus. Huwag mong hayaan yung nakaraan mo ma-disqualify yung iyong pag-encounter kay Jesus. Si Zacchaeus po was hated, pero still, pinursu niya si Jesus. You don't need to fix yourself before coming to Christ. Alam niyo po, very typical po sa Pilipino o sa tao, human being, kailangan maging maayos ako bago ko lumapit kay Kristo. Kailangan maayos ako bago ko lumapit kay God. No. Si Zacchaeus po, makasalanan to sobra. Nung umakyat siya ng puno na yun, makasalanan pa rin siya. Okay? Ang labanan, isik nyo siya. Kalugarin nyo lahat para masumpungan nyo lang si Jesus. Ang lalim ng Tagalog ko, no? Don't clean yourself up to come to Jesus. Come to Jesus and He will clean you. Di ba? So, pagka po meron kang mga accusation, meron kang feeling mo, meron kang, ano ba tawag dito? Guilt and condemnation. At sinasabi mo, sa sobrang sama ko, hindi na ako magkakaroon ng chance patawarin ng Diyos. Nagkakamali ka, kapatid. Kaya tinawag nga na grace. Number 2, desperation is not weakness. It's a doorway. Di ba? Pag tinignan niyo si Zacchaeus, he ran. Tumakbo raw siya. And then he climbed. Ano bang term dito? Dishonoring, hindi po ka aya-aya sa isang man of authority, man of wealth. Parang may isang bilyonaryo, minadali mo. Uy, bilisan mo maglakad. Ay, hindi. Kayo sumabay sa pacing ko. Si Zacchaeus, hindi siya nahiya. Tumakbo siya. Umakyat siya. Sa kapag umakyat ka sa puno, imagine ko na pinagtatawanan siya ng mga tao sa baba. Tignan mo to, mukhang unggoy dun sa taas. He risked embarrassment. Alam niyo po, pride keeps people from encountering Jesus. Pagka meron po tayong pride, okay? Yan po'y maghihinder, magbalakid po yan para makilala natin si Jesus. Pero yung humility, yung hunger para makilala mo si Jesus will bring you to your breakthrough. So your breakthrough begins where your pride ends. Ulitin ko yung breakthrough mo begins where your pride ends. Kaya ikaw na nakikinig ngayon, parang pakiramdam mo, si God makipag-meet sa akin, mayaman ako, I have the power, I have the authority, bibiling kita God, dadaling kita sa bahay ko. Hindi po mangyayari yon. Because God will only come to humble hearts. Ano sabi sa Bible? God opposes the proud. Kinakalaban daw niya yung mga mayayabang, mapagmataas, and gives grace, awa, mercy to the humble. So ikaw na nakikinig ngayon, paano ba masimulan yung breakthrough mo? Mag-humble ka. Yung parang uhaw na uhaw ka sa presensya ng Diyos. And then you realize, oops, nabago ka. Pinapatawad mo na yung mga taong nagkasala sa'yo. Oops, nagbago ka. Humihingi ka na ng mga tawad sa mga taong nabalasubas mo. Oops, nagbago ka. Tinigil mo na yung pagdodroga mo. Tinigil mo na yung mga addiction mo. Tinigil mo na yung pornography mo. Pinatawad mo na yung magulang mo. Magugulat ka when you allow Jesus to enter your heart. Then, it will happen. Pangatlo, Jesus meets you personally. Tinawag siya by name, Zacchaeus. So, faith is not just a crowd experience, it is a personal encounter. Hindi ngunit sa simbahan ka, ma-encounter mo si Jesus. You can be in church, but never encounter Christ. Kaya mga taong pala simba, active sa simbahan, pero hindi nagbabago ang buhay, malamang nag-attend ka lang ng simbahan pero hindi ka nagbago. Kaya faith is not just a feeling. Hindi lang siya parang pakiramdam ko. No, it manifests on external transformation. Kaya po, yung panghuli kong point, real encounter produces real change. Si Zacchaeus, naiba'y pananaw niya sa pera. Dati pera yung idol niya, pera yung sinasamba niya, pera yung priority niya, pera yung value niya. It's all about pera. Pero alam mo nangyari? Sabi niya, kalahati ng yaman ko, bibigay ko na agad, Jesus. Tapos, meron pa bang may mga inabuso ba ako na sobrang singil? Times 4 ko. Ang required lang po ng bata sa Leviticus, sa kapwa Hudyo, pagka na-denggoy mo, nagoyo mo, inutangan mo, hindi mo binayaran, okay? Papalitan mo lang ng exact amount plus 20%. Okay? So kung may utang kang 100, babayaran mo na siya ng 120. Yun lang. Pero siya, hindi. May utang ako 100, babayaran ko ng 400. Okay? So parang, ang tindi naman. At sa Leviticus, sa Levitical law, yung 4 times po sa mga matitinding kasalanan lang. Matitinding pagnanakaw lang. Yung nag-iisang tupa, ninakaw mo, yun ang source of living ng mga pamilya. Yun, pag ninakaw mo yun,
4 na tupa ang kapalit nun. Okay? Pagka nagnakaw ka ng baka na pinang-aani nila, ginagamit sa pagsasaka, ninakaw mo, 4 ang papalitan mo kasi matindi, mamamatay sa gutom. Yung matitindi pong karumal-dumal na kasalanan. So, alam niyo po, itong si Zacchaeus, as I end, grace is available for those who are humble. And God doesn't just forgive your past, ginagamit niyo na sa testimony. Gabi, no? May natutunan naman tayo kay Zacchaeus, mga kapatid.